Oh, mo na siyang kandingan. In its superhero era ang kambing na yan sa Negros Oriental. But wait, bakit parang baliktad? Ang ating super kambing tila nakikipagsagutan pa sa mga goat whisperer, goat rescuer na porda saklolo sa kanya. Umakyat kasi ang kambing sa puno ng nyog at hindi na makababa. Narinig daw ng may-ari na humihingi ito ng tulong habang nasa itaas ng puno. Kaya tumawag sila ng barangay na mabilis na pinuntahan ang stranded na kambing. Dahan-dahan nila itong inakyat at tinalian para maibaba mula sa puno. Kwento ng may-ari, sa mesa nagsimulang umakyat ang alagang kambing. Shook sila na pati puno ng nyog aakyatin ito. Baka raw on a mission ang kambing na maghanap ng sariwang damo. Ang bida nating goat, literal na GOAT o greatest of all time sa kakaiba nitong trip. In the end, malaya na muli ang kambing at ready na siya to conquer the world. Ano ang mga namana mo sa iyong ina? Yung pagiging loyal, yung pagiging masiyahin. Sa tahanan kung saan una tayo nagkakaroon ng kamalayan, kadalasang una nating natututuhan ang nakikita natin sa ating mga magulang. Pero hindi lang yan ang namamana natin, kundi pati ang mga nakaugali ang masasabi mong anak ka nga ng nanay mo. Yung bigla-biglang nagagalit. Ginagawa ko po sa kuya ko. Kunyari po, need niya ng, naghanap siya ng things na kailangan niya po. Tapos alam ko na agad ko saan po nakalagay. Sabi nga ng ilang netizen, namana nila ang pagiging quote-unquote Armalite ng kanilang mga nanay. Yung iba naman daw, ang pagiging madiskarte. Si Erica, ang paraan daw ng panenermo ng kanyang ina ang namana. Sabi ng mga kapatid ko, para kung si mama, naaalala ko siya and then na-realize ko na tama naman pala yung mga sinasabi niya sa amin dati. Ayon sa life coach na si Nathaniel Chua, bukod sa lukso ng dugo, ilan sa pwedeng magpaliwanag sa fenomeno na ito ang likas na kagustuhan nating mga tao bilang social creatures na mapabilang o mabilong. Mga rules, no, about kung paano mabuhay, kung paano kumilos. Lahat tayo gusto natin magbilong. Social animal tayo, so kailangan natin meron tayong grupo. You learn that from an elder. May ibang kaugalian din na nagsisilbing magandang alaala o palatandaan ng dapat o hindi dapat gawin, na syempre ang unang nagturo ang ating mga ina. Pag nai-stress sila, hindi sila umiiyak, hindi sila natatakot. We tend to copy each other. Pero kahit ano pa mang namana o nagaya natin kina nanay, mami, mama o mamshi, ang mahalaga, nagagamit natin ang mga bagay na ito para magtagumpay sa buhay. Kaya para sa lahat ng ina, tita, lola o nagsisilbing mother figure ninyo, Happy Mother's Day! Ika nga ng mga Pinoy, asarin mo na ang lasing, huwag lang ang bagong gising. Kaya ayan, for the maktol ang fur baby ng Coronadal na si Brownie. Aakalain mong nag-overnight duty siya dahil ayaw pang bumangon. Sweet naman ang fur dad na si Hens habang siya'y ginigising. Sinulit talaga ni Brownie ang kanyang day off ngayong weekend at G na G na nagpagulong-gulong sa higaan at nagpapulupot pa sa kumot. Happy ending naman para sa kanya dahil ang extended sleepcation niya with matching hele pa from fur dad. Kwento ni Hens, malambing na aso si Brownie at gusto niya lagi ng may katabi sa pagtulog. Kapag naman daw may pasok, sinasabayan pa siya nitong bumangon. Instant obstacle course naman ang ganap ng mga Persian cutings na nagpapahinga sa hagdan. Napasabak tuloy sa ninja moves ang kanilang fur dad. Iilid lang ako mga boss ha. Ito to, ang hirap ko ba? Literal na show them who's the boss dahil ang fur dad ang nag-adjust para sa kanila. Ayon sa kanilang fur mom na si Niña Lianeta, nasa 14 na Persian cats ang inaalagaan nila. Ay, salamat. Tapos din. Ang cafe and restaurant na ito sa Baras Rizal, kamangha-mangha ang pagningning sa gabi.
Sariwa pa ang hangin galing Laguna de Bay habang tumatawid sa Bamboo Bridge. At eco-friendly rin daw sila. Kami po ay merong solar panel na siyang nagiging source of energy namin. Ang daan papasok at palabas ng restaurant na palilibutan ng mga higanting puno ng mahogany. At kahit nga maliwanag na ang buwan, mag-enjoy pa rin sa pagpapapicture dito sa Malanami Island na lugar dito sa Baras, Rizal. At kung mapagod ka at magutom, matakam sa menu na angat ang kulturang Rizaleño. Tulad ng pritong dalag with balaw-balaw na binuro version ng Rizal. Ang inulang pori pinugot ay isa sa mga original dishes dito sa Baras. Hindi po kami gumagamit ng kahit na anumang MSG. Para siyang sinigang na nilagyan ng gata at may hipon. Sarap ng combination. Dessert with a twist ang turon with ice cream. Choco batirol. At kumikinang na blue ternate juice. The food is very, very good. Nakaka-relax yung ambience, ganyan. Tapos, chill-chill lang na kwentuhan, kain, ganun. Support local din ang isinusulong ng Pinoy Cafe na ito sa Antipolo na may stunning panoramic view. Ang bawat higop ng kape, laking tulong sa Filipino coffee farmers. We really get our coffee straight from the farmers from all over the Philippines. Tapos po, we take pride also with our mga desserts like yung alcalde suman namin na staple dito sa Antipolo, which is suman, kasoy, mangga. I never taste coffee like this from others, and as well as the ambience, the view. It's really good. May twist din ang kanilang Pinoy menu tulad ng sinigang na hiniwalay ang sabaw. Litaw ang Antipolo sa palitaw na may kasoy, mangga, gata at white chocolate mint. At suma na may mangga, kasoy, caramel at salted cream. Mula sa ilang pirasong Ilocos empanada, ngayon may mobile food truck ng negosyo si Angelo. Sa negosyo raw pinili ni Angelo ilaan ang perang naipon sa halip na ipagpagawa ng bahay. Kumpara sa mga permanenteng pwesto tulad sa mga mall, mas mura ang kanilang gasto sa pagpapatakbo ng food truck. Ang binabayar lang po namin dito, ma'am, yung parking lang. Maghapon na po yun, mga almost 100 pesos, ma'am, per day. Yun lang po. Pag magre-rent kami, ma'am, gaya nung bazaar namin, 2.5 per day. Sa mga food carts kagaya nito, na ibababa nila ang presyo ng almost half the price kumpara sa mga mall dahil wala silang binabayarang renta. Bukod po sa convenience siya kasi malapit po sa mga dormat school namin, yung price din po yung kinoconsider namin. Pangmasa talaga siya. Parang ang maganda doon yung part na pasok siya sa budget ng mga students. Kotse naman ang ginawang tindahan ng mobile coffee shop na ito. Niloload lang sa likod ng kotse ang mga gamit at nilalatag sa mga tambay nights na talaga namang pumatok sa masa. Menos gastos din sa renta dahil sa gilid lang ng daan o parking area ang setup nito. Dati namang tauhan sa isang takoyaki store si John hanggang sa nakapag-ipon at nagtayo ng sariling negosyo. Gamit ang motorsiklong nilagyan ng side cart na may lutuan, nilalako ni John ang takoyaki sa mga matataong lugar tulad ng mga paaralan. Naging tauhan po. Tapos pag nagkaipon po, nagnegosyo po ng sarili. Pero kumpisa dito, Nueva Ecija po. Niluwas lang po namin. Niluwas po namin dito. Wala pa po takoyaki, no? Kami pa lang po nag-uumpisa. Masyadong masakit sa bulsa kung o-order po tayo sa mga restaurant. So ayun, from time to time, need lang po natin magtipid. Payo ng mga mobile food cart owners sa mga nais pasukin ng ganitong negosyo. Tatsagayin nyo lang ho talaga. Yung hindi naman lahat ibibigay sa inyo eh. Kumbaga, ikaw din yung gagawa ng swerte mo. Sipag lang po, tiyaga. Kung maipit ka sa traffic at sumakit ang bulsa sa mahalang petrolyo, sabayan pa ng init ng ulo sa gitna ng matinding init, nakaka-bad vibes talaga. Pero ang TNVS driver na si John Michael Melo, good vibes ang paandar. Ang kanyang pampa-GV, mga freebie. Nagugulat nga raw ang kanyang mga naisasakay at napapatanong. Ay, may tindahan ka kuya? Ay, sorry po ma'am, sir.
hindi po yung tindihan. Isa po yung freebies para sa inyo po. Yan, pasasalamat po po. Yun lagi ko po sinasabi. May pa-snacks, drinks, at hindi ka maiinip sa biyahe pa dahil meron ding pa-wifi, pa-film showing, at pa-karaoke. Alam mo naman sa ating Pilipinas, traffic talaga. So parang nagkaroon ako ng idea na parang ganyan na malibang sila. Kung mahilo, may gamot din dyan. Lahat ng ito, all in at all free. Talagang ang he went the extra mile. At ang kanyang good deed, puring-puri ng netizens. Sabi ni John Michael, ang lahat ng ito ay naging posible dahil na rin sa kanyang mga parokyano. Kamakailan lang, swerteng naibok ng inyong lingkod si Kuya Driver. Hindi ko naman po akalain. On the spot may sasakay kong isang Miss Pastor. Pero indalo ko pa rin siya kasi yun po yung gawain ko po talaga. Kaya naman kuya, ang aming rating sa'yo, 5 out of 5.